Na natatanggap ang Department of Justice hinggil sa balitang posibleng patay o pinatay na si Jail Officer Ricardo Zulueta. Si Zulueta ang itinuturing isa sa mga mastermind sa pagpatay sa mamamahayag. Yan. Si Ricardo Zulueta at alam naman natin isa siya sa may kaso na kay General Bantag, namatay na po. Bata pa po ito si Zulueta. Ngayon, hindi po natin alam kung ano ikinamatay niya. Hindi pa natin meron ako nabalitaan. Mamaya ikwento ko sa inyo. Pero mahirap po maghusga sa ngayon eh. Congrats Coach Oli for 151k subscribers. O sana po yung mga hindi ko pa po subscribers, mag-subscribe po kayo ha. So ito nakakatakot. Hindi natin alam kung may foul play dito kay Zulueta o natural death. But one thing for sure, bata pa siya. Na si Percy Lapid. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, may natanggap pa siyang impormasyon noong isang linggo sa kinaroroonan ni Zulueta. I will not speculate. I have no news, I have no information, and I will not speculate. I had information a week ago on where he was. At least, may nagsabi lang sa sources natin. Ayan. So, ang napapabalita daw na nangyari kay Zulueta ay bali-balita po, namatay siya inatake, no? Na high blood. Balita lang po ito Umuugong na balita. Basahin ko na nga para balita lang po again kwento-kwento lang po ito. Ayokong Biglaan daw tumaas ang BP. Nahilo, nagsuka, dinala sa ospital, patay na. Yun yung mga sabi-sabi. Kasi tinatanong, hala, ano nangyari? Ganyan-ganyan. May balita, no? So, may mga nagme-message, no? So, pag-pray nyo po. Pag-pray nyo kasi, again, sabi nga rin ni Boying, ako rin, ayoko mag-speculate. Pero, meron tayong napagtanungan, ano kaya ang totoong nangyari? Sabi, hindi na rin natin ma-sure, no? Pero kadalasan daw, pagka merong niyayari, tinuturukan daw no? Hindi ko alam. So, hindi naman natin sure, hindi natin alam kung nangyari rin yan sa sitwasyon ngayon or hindi. Ayaw natin mag-speculate kung may foul play o wala. Antayin muna natin yung balita. Yan lang po yung kwento-kwento na kasi pagka meron daw gustong yariin, tinuturukan, tapos mag-i-stop na yung puso. Pag nag-stop na yung puso, lalabas sa autopsy, syempre, heart failure, inatake. So, safe. But again, hindi ko sinasabing ganyan nga nangyari. Yan lang yung may mga nakausap lang tayo, nakakwentuhan, na dati nang nangyayari, yung ganyan. No? Kaya nga po, humihiling lang po kami ng, kung meron po kayong matutulong sa Banateros Brothers, panalangin po na mapoproteksyonan tayo dahil iba na po The fact na bumalik na po yung laglag bala sa airport, nakakatakot na po ngayon. Nabalitaan nyo na yon? Nilive ko yan kahapon. Nasa 3,000 na ang kaso from January to March 2024 ng laglag bala. Iba na po ang kapaligiran ngayon. Iba na po ang sitwasyon ng nangyayari ngayon sa bansa compared nung panahon ni Tatay Digong. Before you feel safe. Ngayon, iba na po. Again, ayaw natin magbintang, hindi naman natin alam ang katotohanan, wala pa tayong alam na balita, puro lang text messages, ano kayang nangyari, posible ganito, sabi ni ganito, sabi ni ganyan, ganyan yun. So, hindi natin mahusgahan.
Manalig na lang tayo sa Diyos, ipagpanalangin natin ang bawat isa na maging safe at sana lumabas ang katotohanan. Yung katotohanan lang kasi ayaw naman natin na binubusalan at hindi lumalabas ang katotohanan. Napakabata, kung hindi ako nagkakamali, itong si Sulweta ay nasa 40s lang. No? Kala ko nga matanda kasi kanina nagtanong ako. Retired na daw. So assume mga 60s na. Napanood ko kanina, nasa 40s lang. Napakabata nun. Again, hindi naman sinabi pag bata, hindi ka posibleng atakihin sa puso, but it's just unusual. Hindi siya regular na nangyayari usually, di ba, pag inaatake, may edad na. No? Ito 40s eh. Yun. Well, babalitaan ko po kayo. Susubaybay po tayo dito kung ano talaga nangyari kay Sulweta. At ipagtatanong po natin doon sa ating mga kakilala and hopefully, tingnan natin, di ba? Baka someday magsalita kung nanonood ka, DG Bantag, kung nanonood ka, siguro gusto marinig ng taong bayan ang inyong opinion patungkol dito. No? Bagamat hindi ko na po siya nakakausap, si DG Bantag, tingnan po natin kung anong magiging opinion dito ni DG Bantag. Sabi ni Manikuristang Ilonggana, papuntahin ko na lang ang pamilya ko dito sa Saudi. Kawawa eh. Kawawa din si Di ba nakakatakot yun? Bumalik na ang tanimbala. Laglag bala ba ang tawag dyan? Tanimbala. Laglag bala. Doon pa lang, ramdam mo na iba. Try niyong gawin yan nung panahon ni Tatay Digong. Di ipinakain sa inyo yan. Ngayon, anong sagot ng gobyerno? Nga. Nabalita na. Anong ginagawa? Meron bang sinasabi? Meron ba silang statement? Nga. Kung panahon ni Tatay Digong yan, at may lumabas na balita, may tanimbala, laglag bala, anong gagawin sa inyo ni Tatay Digong? Sigurado yan. Mabilis pa sa alas 4, may statement na si Tatay Digong. Hanggang ngayon, wala pa ring statement to. I don't care if it's Saturday, I don't care if it's Sunday, I don't care where you are. Dapat may statement.